Sir, magandang gabi po. Nandito po tayo sa kampanya serye segment sa Maribeles po ng mga kabataan po. Bali sir, tatanungin na po namin, ano po ba yung Kabayan Party List? Well, ang Kabayan Party List ay isang multi-sectoral group na binubuo ng mga human rights organization. Ang isinusulong namin ay yung tinatawag na economic, social, cultural rights. May ibig sabihin ng kabayan. Ang ka, ang ibig sabihin niyan, katarungan at kalusugan. Ang ba ay pabahay, ang yan ay kabuhayan, at meron pa kaming class 2, edukasyon, at yung interest ng mga OFWs dahil sa abroad, ang tawag ng mga Pilipino sa isa't isa ay kabayan. Lahat itong mga tinataguyod namin ay mga karapatang pantao. No? Ang pagkakaiba lang sa karapatang pampolitikal at sibil, ang obligasyon ng gobyerno ay dapat gumawa ng lahat ng hakbang upang mabigyan ng katuparan itong mga karapatan nito. Yung karapatang pabahay, kalusugan at saka kabuhayan, no? Yan ay dahil sila ay karapatan, hindi yan pribilehiyo, hindi yan bigay limos ng mga politiko, no? Kinakailangan mabigyan ng ating ang ating mga kababayan ng libreng paggamot, libreng gamot, mga makataong pabahay at kapital at suporta para magkaroon ng kabuhayan. Sa edukasyon naman, naniniwala ako bilang isang dating profesor ng batas sa UP College of Law na lahat ng kabataan na nagnanais pag-aral, hindi lamang hanggang high school, kundi hanggang pamantasan, ay dapat mabigyan ng ganyang pagkakataon. At ang mga OFW naman, ang ating ninanais ay mapalaki yung legal defense fund. Sa gayon, kung mayroon silang problema sa abroad, makakakuha man lang sila na abogado. Bali sir, marami po tumatakbong party list ngayon sir. Bali, ano po kaya yung lamang ng Kabayan Party List sa ibang mga party list? Well, una-una, tunay kami party list. Alam mo, itong party list binuo ng 1987 Constitution para mapalakas yung boses ng mga mahihinang boses sa ating lipunan. Pero sang-ayon sa isang pag-aaral, halos kalahati ng mga nakaupo sa party list, asawa, anak, nobyo, nobya, pinsan, kabet ng mga politiko, mga trapo. No? Kami po, hindi po kami, wala po kaming relasyon sa kahit sinong trapo. Kami po ay matagal nang nagsusulong ng karapatang pantao. At bukod pa po rito, tingin ko naman, dahil ako ang unang nominado, no, meron na akong napatunayang kakayahan pagdating naman sa pagsusulong ng interes ng sambayanan. No? At dahil ako isang profesor ng batas sa UP College of Law, siguro naman, alam ko kung paano gumawa ng batas, at dahil matagal na akong aktivista, no, makakagawa tayo ng batas na talaga namang maitataguyod ang interes at karapatang pantao. Sir, sakaling tuloy-tuloy na yung pagkapanalo ng Kabayan Party List po, ano yung unang hakbang na gagawin niyo po sa pag-upo niyo po? Ang pinaka-importante yan yung pantao ng budget. No? Hindi na kasi tayo mahirap na bansa. Meron na tayong 3 trilyones na budget. Ang 1 trilyones, 1,000 bilyon. No? So, ganun kalaki ang ating budget. Dapat masiguro yan na yung pantao ng budget talagang tutugon sa pangangailangan natin, lalo-lalo na doon sa kalusugan, pabahay at kabuhayan. Pero pagdating sa mga batas, dahil ako naman talaga yung matagal na nagtataglid ng karapatang pantao, unang-una, nais kong magkaroon ng kompensasyon na ibibigay sa lahat ng biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Kasi yung mga kliyente ko doon sa Maguindanao Massacre, kinakailangan nilang antayin yung desisyon ng korte dahil ang korte magsasabi na magbabayad ay yung akusado. Pero sa katunayan, kapag ang nalabag ay karapatang mabuhay, ang Estado mismo ang may obligasyon na magbigay ng kompensasyon. No? Ganyan din yung naging problema ngayon ng pamilyang Laude. Pagkamat binigyan sila ng 6 million damages ng korte, sana makukuha yung Pemberton ng 6 million. No? So kung kailangan, Estado na mismo ang nagbibigay ng kompensasyon. No? Meron kasi tayo ng isang batas na nagbibigay kompensasyon doon lamang sa mga biktima ng rehimeng Marcos. Ang nais kong makita kompensasyon para sa lahat. No? Pangalawa, nais kong makita na yung naudlot na pagtaas ng SSS sa pensyon, no? Tutol kasi ako doon sa 2,000. Tingin ko napakaliit yun. Dapat minimum 5,000. At hindi ako naniniwala doon sa argumento na baka mabangkarot ang SSS. Dahil kaya naman po, gobyerno nagpupunto dyan sa SSS, talaga namang malulugi yan. Ang aking katanungan nga ay bakit yung Central Bank, no, yung Bangko Sentral, ilang beses nang nalugi. Ang mga nakikinabang dyan, yung may-ari ng bangko, bakit pag nalugi, binibigyan naman natin ng pondo. No? So sa akin, itaas natin yung pensyon ng lalo ng mga senior citizen. No? Ang atlo, isang batas na nagsasabi nga
na lahat ng mga indigents, no, kinakailangan libre ang hospital at libre ang kanilang mga gamot, no? Lalong-lalo na yung mga senior citizen. Siguro yung tinatawag na subsidy sa senior citizen, hindi lang dapat ibinibigay sa mga indigents. Lahat ng senior citizen na naglingkod na sa lipunan ay dapat mabigyan ng ganyang subsidy, no? Ang dami pang batas, no? Sa totoo lang, dahil sa ayon naman sa survey, number 3 ang kabayan out of 115 party list, no? Meron na akong isang opisina na nagsisimula na magsulat ng batas, no? So sa ngayon, no, nakaka-30 na kaming draft bills na hinahanda na namin para ihain pagdating ng kauna-unahang araw ng Hulyo, no, kung saan tatanggap sila ng mga bills. Sir, bakit yung kabayan party list yung dapat pagkatiwalaan, lalo ng mga taga-Maribeles mo? Well, una-una, ako lang po ang taga-Bataan na tumatakbo para sa party list, no? Pangalawa, suriin din natin yung kakayahan naman mga nominado. Hindi naman po kami house shout, no? Ako po'y profesor ng batas sa UP College of Law, 35 taon na akong aktivista, 25 taon na akong ginagamit ang batas para mag-uwi ng lipunan. Kaya nga po, napakahina ng pagbabago eh. Yung mayayaman, lalo yung mayaman, mahirap, lalo mahirap. Kaya ngayon, hayaan nyo naman akong gumawa ng batas para sa ganun, magkaroon ng tunay na pagbabago, no? Pero bukod pa doon, no, yun na nga, no, hindi po kami party list na nagpapagamit sa mga trapo. Pangalawa, hindi po kami party list ng kaliwa na napakagaling naman mga panya hanggang ngayon, hindi pa binabaon ng mga barel. At pangatlo, hindi rin po kami party list na humihimod sa puwet ng Malacanang. Sir, sakaling hindi pala rin dito sa Consejo, sir. Actually, ano yung magiging plano ng kabayan party list pagkatapos ng election? Well, gaya ng sinabi ko, 1 ng Hulyo, halos lahat po ng aming mga bills isasampa na namin. No? Bukod pa doon sa mga nabanggit ko, yung tunay na FOI bill ay isahain namin. Yung bill na nag-i-exempt sa mga kumikita ng less than 300,000 a year sa income tax ay hahain din namin. Yung bill na nagbibigay ng sweldo na sa mga barangay officials ay hahain na rin namin. No? Bukod pa dyan, maging aktibo nga tayo doon sa budget process para masiguro nga na lalong-lalo na dito sa ating Bataan, no, magkaroon tayo ng mas malalaki pa mga hospital, moderno, na totoong hospital, hindi magiging patay general hospital, no? Kinakailangan buhay general hospital, no? At pagdating po sa edukasyon, ay sisiguraduhin natin na ang budget ay inclusive, hindi lang sa grade school, high school, kundi hanggang pamantasan. Now, importante na pag-aralan din natin yung tinatawag na automatic debt servicing provision, no? Kasi yun, taon-taon, halos 1/4 na ating budget automatically appropriated pambayad ng mga interes sa pagkakautang na hindi naman wala namang pakinabang na nakuha yung bayan. Ako, bubuhayin ko yung usapin na dapat siguro tanggalin yung automatic debt servicing na provision sa budget making dahil yan naman talaga ay labag doon sa kapangyarihan ng Kongreso para maging tanging ahensya ng gobyerno kung saan nagmumula ang pantaunang budget. Sir, last na lang po, mensahe at panawagan sa bayan ng Maribeles para suportahan yung kabayan party list po. Alam niyo po, habang ang mga ibang kandidato ay nangangako, ako po'y nakapagsilbi na sa Maribeles. Hawak ko nga po ngayon yung kaso ng 6 na taong gulang na taga Maribeles na ginahasa, pinatay at sinulog pa, no? At mga pulis pa ang mga akusado, no? So, ganyan po talaga ang ating track record, no? Hindi lang po ako nagsasabi na maninilbihan sa bayanan dahil panahon ng eleksyon. Miski wala po akong kahit anong titulo, 25 taon na po natin na alay ang ating serbisyong legal, no? Doon sa mga inaapi at doon sa kinakailangan ng tulong. So kung wala pa po tayo sa gobyerno, marami na po tayong nagawa, marami na po tayong natulungan. Siguro po, pag tayo binigyan ng mandato ng taong bayan, talaga namang mapapabilis po yung proseso ng pagbabago sa ating bayan, mapapabilis po yung proseso ng pag-ahon sa kahirapan na ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Maribeles at probinsya ng Bataan. Salamat. Salamat.